Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Napabalita ng ilang mga kuneho sa Colorado sa Amerika, tila tinubuan daw ng mga tentacles o galamay sa muka. Pero bago kayo matakot at jump to conclusions, alamin muna natin ang sanhi nito. Maraming nangilabot sa mga litratong ito ng isang kuneho sa Northern Colorado, USA. Ang kawawang kuneho kasi, tila tinubuan ng mga itim na sungay o galamay sa ulo at muka. Ayon sa Colorado Parks and Wildlife, ang tumubo sa ulo ng kuneho, bunso daw ng isang virus na kung tawagin, SPV o Shop Papilloma Virus. Hango ang pangalan nito sa cancer researcher Richard E. Shop na siyang nag-imbestiga sa virus noong 1930s. Ang SPV, miyembro ng viral family na nagdudulot ng warts o kulugo sa ating mga tao. Hindi na ito delikado sa atin at sa iba pang mga hayop. Ang tanging puntirya kasi ng virus, mga kuneho lamang. Ang magandang balita, nawawala naman daw ang virus mula sa katawan ng infected na kuneho. Kusa rin daw na nalalaglag ang mga tumutubo sa kanilang muka na gawa sa keratin. Pero may ilang kaso raw ng impeksyon nagdulot ng cancer cell sa kuneho. Kaya sakali man na mahawaan ng SPV ang inyong mga alagang kuneho, mainam na ipakonsulta ito sa veterinaryo. Pero alam niyo ba na sa North America folklore, may isang maalamat na nilalang na mukha raw kuneho? Pero may mga sungay ito ng usa sa kanilang ulo. Ano ang tawag dito? Kuya Kim, ano na? Ito ang jackalope, isang mythical o maalamat na nilalang sa North American folklore. Ang pangalan nito, portmanteau o pinaghalong salita na jackrabbit at antelope. Ang mga jackalope kasi ay may katawan ng isang jackrabbit at sungay ng isang antelope. Hindi po totoo ang mga jackalope, pero may ilang eksperto nagsasabi ng mga nilalang na ito maaaring inspired o hango sa mga sightings noon ng mga kuneho na infected ng Shop Papilloma Virus. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Laking gulat ng isang lalaki mula Surigao del Sur sa kanyang na-videohan. Isang daga nakikipaglaban sa isang alimango. May nagwagi kaya sa tunggalayang ito? Ang videong ito na in-upload ni Gene Ward, pumalo na sa mahigit 7 million views. Marami kasi ang nahook sa nahuli niyang tapatan ng isang daga at ng isang alimango na pumuslit sa kanyang kwarto dito sa Baropo, Surigao del Sur. Ang daga, makailang beses na tinangkang lapitan ng kalaban. Pero ang pakitong-kitong na alimango agad dumipensa at pilit na sinipit ang daga. Border na raw ang turing ni Gene Ward sa daga. Napansin ko yung daga na meron pala siyang mga anak na inaalagaan doon sa ilalim. Habang ang alimango naman, posibleng galing daw sa ilog na nasa labas ng kanilang bahay. Kasi pag high tide, umaapaw yung ilog. So yung mga tirahan ng mga crab, parang nabubulabog. Yun po siguro ang dahilan bakit napasok doon sa kwarto. Pero nang mapadpad na raw ang dalawa sa ilalim ng kanyang kama, hindi na raw nasundan ni Gene Ward ang kanilang laban. Nagpang-abot sila dito sa ilalim ng kama. Nag-away pa sila actually. Tapos ulang lumabas yung crab, naiwan yung daga dun sa loob. Iwan ko sila nanalo. Pero ano nga bang pwedeng gawin ni Gene Ward para wala na makapuslit na peste o anumang hayop sa kanyang kwarto at hindi na mag-rematch ang mga ito? Kuya Kim, ano na? Ang mga daga sa bahay hindi lang nakakatakot. Maaari din sila maging banta sa kalusugan. Kaya para mapaalis sa mga ito sa ating bahay, dapat alisin ang mga pinanggagalingan ng kanilang pagkain. Huwag hayaan ang mga tira-tirang pagkain sa mesa. Ilagay ang mga ito sa container na may takip. Pirming linisan ang kusina at ang kainan. At siguraduhin may takip ang mga basurahan. Siguraduhin din na matatakpan ng mga butas at siwang sa bahay. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kakaibang alaga ng nakilala naming pamilya sa Misamis Occidental sa Mindanao. Isa kasi itong paniki. Ba't naman kaya ito ang napusuan na alagaan?
Ang fur baby ng pamilya Doldolia mula Clarin, Misamis Occidental, abay, malupit. Hindi kasi ito aso o pusa kundi isang paniki na pinangalanan nilang Kereo. Si Kereo parang aso raw nagtingi kina Carmel. Ate Kireo! Ate! Lumalapit agad kapag tinatawag nila ito. Sumasama pa raw ito sa kanila tuwing pumupunta sila sa bukid. Ng harvest, oh. Maging sa mga anak ni Carmel, close na close si Kereo. Ala, gusto mo po yung school, oh. 9 o'clock sa evening until mga 2 a.m. Yun yung mga active time niya. Ang mag-anak, hindi raw natakot kay Kereo. Maraming paniki raw kasi talaga sa kanilang lugar. Kaya sanay daw talaga sila sa mga ito. Maraming beses na kami nakakita ng ganyan. Mayo raw nitong taon nang nirescue ni na Carmel si Kereo. Nahulog siya sa dingding namin. Namataan ng husband ko. Kinuha niya, hindi pa siya marunong lumipad. Kaya nag-decide kami na alagaan na lang siya. Sa loob ng 3 buwan, pinakain nila si Kereo. 3 times namin siyang pinapainom ng gatas. Morning, lunchtime, at saka in the evening. Umiinom siya ng gatas. Tapos may pinapakain na rin namin ng mga fruits. So far, nakakain na siya ng watermelon, ng mangga, ng makupa, kapayas o papaya. May sariling tulugan din daw ito. Sa loob ng bahay namin, inilalagay namin siya sa damit, nakabitin lang siya sa damit. Hanggang kamakailan lang, natuto na raw itong lumipad. Pero hindi pa masyadong malayo yung distance, mga 3 meters lang. Marami man ang naaliw kay Kereo, may ilan daw na naalarma na ginawang alaga ng mag-anak ang isang paniki. Ang mga paniki kasi, kilalang carrier ng ilang virus at sakit na maaring maipasa sa tao. May mga bats ay known na reservoir ng iba't ibang mga viruses na may potential na mag-jump from them to humans. At kahit daw napaamo na mag-anak ang paniki. Kailangan pa rin natin tandaan na hindi ibig sabihin nun walang possible hazards yung pag-handle nila dun sa paniki. Like, pwedeng accidentally masugatan sila nun. Labag din daw sa batas ang mag-alaga ng mga paniki. Kailangan mo ng proper permits from the government to possess wildlife. Pero paglilinaw naman ni na Carmel, hindi daw nila habang buhay na kukupin si Kereo. At kaya raw hindi pa nila ito pinapakawalan dahil Hindi pa siya marunong, kailangan pa talaga siyang alagaan. Pero balak talaga namin na once marunong na siyang lumipad ng malayo, pakawalan talaga namin. Pero may ideya ba kayo kung anong klaseng paniki si Kereo? Kuya Kim, ano na? Si Kereo ay isang flying fox. Isa itong uri ng malaking paniki na kabilang sa pamilya ng mga fruit bats o megabats. Herbivore ang mga ito. Maliban sa prutas, kumakain din sila ng bulaklak at nectar nito. Ang mga flying fox ay may mahalagang papel sa ating kalikasan. Sila kasi tinuturing ng mga pollinator. Ibig sabihin, tumutulong sila sa pagpapalaganap ng pollen habang kumakain ng bulaklak. Sila din ay mga seed dispersers. Kinakalat nila mga buto ng prutas sa iba't ibang lugar na tumutulong sa pagdami ng mga punong kahoy. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Dinevelop sa Nigeria ang isang bionic arm na malayo sa tipikal nitong itsura na mala robot. Ang naturang prosthetics realistic, mistulang totoong braso ng tao. Sa unang tingin, aakalain mong totoong braso ito ng isang tao. Pero isa lamang itong prosthetic arm. Ang bawat detalye, mula sa mga kuko, kulubot sa balat, pati na fingerprints, napakamakatotohanan. Ito ang bionic arm na naimbento ng magkapatid mula Nigeria na sina John at Ubu Kobong Amanam. Ang tawag nila dito, Ubu Kobong. Salitang Ibibyo ng ibig sabihin, kamay ng Diyos o hand of God. Maliban sa realistic ang bionic arm na ito, nakakagalaw din ito sa tulong ng teknolohiya na kung tawagin, EMG o electromyography. It works with EMG signals that are sent from the brain to different muscles in the hand. Isa sa mga mapalad na nakagamit ng Ubu Kobong, ang 25-year-old na si Gift Usen na pinanganak na putol ang kanyang braso. Yun nga lang, malaking halagang kailangan para ma-produce ang naturang bionic arm. Kaya umaasa magkapatid na sina John at Ubu Kobong.
makakuha sila ng suporta mula sa gobyerno o NGO upang maging abot kaya ito sa mas nakakarami. Sa tulong ng prosthetics, maraming buhay ang nabago. Pero may ideya ba kayo kung kailan unang ginamit ito? Kuya Kim, ano na? Ang isa sa pinakanaunang naitalang prosthetic sa kasaysayan nagmula sa ancient Egypt noong 1000 BC. Ito ay isang prosthetic na daliri sa paa na gawa sa kahoy at balat ng hayop. Natagpuan ito sa isang mummy ng isang babae. Ayon sa mga eksperto, ginamit niya raw ito para makalakad ng maayos at para maisuot ang kanyang sapin sa paa. Kaya hindi lang ito pampaganda, functional din daw ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Maglayag po tayo pa Amsterdam sa Netherlands, kung saan daan-daang mga naglalakihang mga barko mula sa iba't ibang bansa ang nagtipon-tipon. Ano naman kaya ang kanilang layon sa kanilang paglayag doon? Kuya Kim, ano na? Daan-daang naglalaki ang mga barko mula sa iba't ibang lupalop ng mundo ang naglayag sa lingbong ito sa Amsterdam, ang kabisera ng Netherlands. Yan ay para ipagdiwang ang Sail Amsterdam Festival. We have three parts. We have the sail in parade, then we have the 3 days of sail and the sail out parade. During the sail in parade, we allow no seagoing ships on the canal. Kabilang sa mga nakilahok sa taong ito, ang mga barkong galing pang Peru, Uruguay, Germany at France. Layo ng Sail Amsterdam Festival ay pagdiwang ang napakayamang seafaring history ng bayan. Solidarity with all the people in Amsterdam and all the visitors. I like that about events. It brings people together, and that's important in the world of today. Ang Amsterdam kilala sa kanilang mga shipyards o mga pantalan kung saan ginagawa ang mga barko. Noong 17th century, naging sentro ang lungsod ng pandaigdigang kalakalan. Katunayan, ito ang naging punong tanggapan ng Dutch East India Company, ang isa sa kauna-unahang multinational corporation sa mundo na tinatag noong 1602. Ang Dutch East India Company nagpadala ng libo-libong barko sa Asya upang makipagkalakalan ng pampalasa at iba pang mahalagang produkto. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.